Yung standard mo, magdadala ng relationship nyo, hindi yung pagiging mabait mo, tanga. Kaya mga ropa, gising-gising ha, pagdating sa mga kababaihan na yan. Huwag kayong papayag na magpapakontrol kayo sa kanila. Kasi putya, laging dyan nag-i-start yan. Eh, what's up mga ropa? Magandang umaga sa inyo lahat. Ito po ang link. Ulit. Eh, what's up mga ropa? Ito po ang inyong lingkod, Suplado Moto. Anyway, so mga ropa, meron akong papapanood sa inyo. Pakinggan nyo muna. I don't control what my partner wears or posts online when I'm in a relationship, and here's why. If my guy wants to post his gym progress, topless photos, or dress hot when we go out, he can do that. Why? Because I'm not gonna dim his glow. I'm okay with people admiring and appreciating him because he deserves that. May mga nagkakash kanya mga babae. Okay sis, I understand. Pinagtitinginan siya kapag naglalakad kami sa labas. Of course, it's because my man looks good. Maraming babae nagdi-DM sa kanya. O ano naman, DM ka lang. Sa akin naman yan eh. And you know what? At the end of the day, they can only look. I'm the one who's getting all the love from him. Whatever makes my man feel more confident, I'm okay with that. Of course, with boundaries. Kasi minsan kahit hindi ko na-trip yung forma or nababaduyan na ako, okay lang, kung masaya ka dyan, I will not hide you away from the world because I love seeing you shine. Such a lover girl. So, okay mga ropa. Unang-una, gusto ko malaman nyo, bilang lalaki, walang kontrol ang babae sa'yo. Ulitin ko at saksak nyo sa utak nyo to. Bilang lalaki, walang kontrol ang babae sa inyo. Kung ano man ang gusto nyo gawin sa sarili nyo, kung ano man ang gusto nyong style, hairstyle, clothes style, or anything, gusto nyo magpatato sa mukha, okay? Walang kontrol ang babae sa inyo. At the end of the day, yung attraction ang pinag-uusapan. Kung paano siya ma-attract sa'yo at kung paano mo siya in-attract. Okay? Well, don't get me wrong, may kinalaman ng hairstyle, may kinalaman ng pananamit. Pero syempre, lagi niyong tatandaan, wala silang control kung ano yung dapat nilang sabihin sa inyo. Okay? Maliban na lang kung nagdodroga ka. Maliban na lang kung ano ka, tawag dito, alcoholic ka, bumabarkada ka sa mga hindi magandang impluensya para sa'yo. Diba? Yun siguro pwede kanyang sabihan. Pero yung sa mga pananamit, pagpo-post, walang kinalaman ng babae doon. Okay? Dahil unang-una, ladies, tandaan nyo, kahit mag-post kami, six packs namin, magandang katawan, hindi naman babae na-attract sa amin eh. Ano akala nyo? Ano akala nyo? Laway na laway mga kababaihan sa mga may six packs? Well, may mga ganun babae, don't get me wrong. Pero majority ng babae, hindi ganun na-attract. Maybe sa looks pwede, pero pagdating sa katawan, unless may status na yung lalaki, pwede yun. Or pwedeng gawin siyang baseline. Ganito yung mga gusto kong katawan ng lalaki na maging boyfriend ko. Pero yung siya mismo, pag nasaan, I don't fucking think so. Kaya huwag kayong magselos, ladies, kung mag-post man ng lalaki ng pangangatawan niya. And, well, part ng trabaho, di ba? Kung talagang lagi niyang pinopost. Or, pwedeng doon niya nakikita yung validation. Or mas na-appreciate niya yung sarili niya. Well, wala naman talaga makaka-appreciate ng sarili mo kundi ikaw. Di ba? Kasi kung di mo nakikita yung sarili mo na na-appreciate mo, how can people appreciate you? Gets? Yun lagi nyo tatandaan mga ropa. Kaya nga hindi nyo kailangan na ibang tao agad-agad sa buhay nyo eh. Kaya nga kailangan, di ba, aware ka kung sino ka. From the core. Napag-usapan na natin to. Na-content na natin to. You should know who you are from the core. From the core mga ropa. Okay? Hindi basta-basta, hindi, alam ko kasi ganito ako. Hindi, kasi ganito talaga ako eh. What the fuck? Napaka-importante nun. Nakilala mo yung sarili mo from the core. Well, of course, syempre, araw-araw, nakikilala mo pa yung sarili mo. Lalo na pag may mga iba't ibang klaseng situation or events na nangyayari sa buhay mo, mas nakikilala mo yung sarili mo eh. Kung paano ka mag-react, kung paano mo damdamin. Kaya nga sinabi ko sa inyo, di ba, yung insecurities biglang papasok yan eh. Na magugulat ka, puta, insecure pala ako sa ganito. Ay putya, ano pala sa akin to? Big deal pala sa akin to. Yung mga ganun mga ropa. But anyway, balik tayo sa sinasabi niya. Ladies, wala kayong control sa amin. Yan ang alisin nyo. Dahil unang-una, ayaw nyo ng ganun. Na kayo nagsasabi kung ano yung dapat gawin ng isang lalaki. Dahil ang gusto nyo lang is maging babae-babae. Pag nandyan na yung lalaking gusto nyo. Maliwanag? Kaya lang naman kayo ganyan. It's because of your pride or ego. Lagi kayong parang may gustong patunayan. Lagi kayong parang gusto nyo na hindi dapat ganito, hindi dapat ganyan. Kasi nga, meron kayong pinoproject eh.
Di ba? Na dapat ganito yung lalaki makasama ko, na dapat na ganito siya kumilos. Wala namang masama doon. Pero nakikita ko dito, pina-Frankenstein mo eh. Di ba? Pina-Frankenstein nyo yung mga lalaki na dapat makilala nyo eh. Kumbaga, kaya hindi kayo nag-i-stick sa isa or kadalasan nawawala yung mga lalaki sa buhay nyo, it's because you always think na lagi may the best na lalaki. Hindi naman pwedeng pagsamasamahin lahat ng special na karakter ng isang tao. Sa video games na nangyayari yun, di ba? Bibilin mo pa. O bago mo marating yung level na yun, it really takes time. At yung lalaki na yun, syempre, just in case na makuha niya yung mga ganung bagay na talagang traits na hinahanap mo sa kanya, pucha, I don't think na mag-i-stick siya sa'yo. Gets? Swerte ka na lang kung mag-i-stick yung ganung lalaki. Or, swerte ka na lang kung talagang yung ganung lalaki, wala gano'ng itsura. Pero minsan kahit walang gano'ng itsura ang lalaki, pucha, basta may status, puta, talagang ano yan, patok pa rin niya sa mga kababaihan. Siyempre, iba yung mararamdaman nila or iba yung ma-experience nila pag naging boyfriend nila yung lalaki na gusto mo eh. Diba? Kahit nasabihin mo wala itsura eh. Gets? Kaya nga mga ropa, ang babae hindi talaga confident. At wag kayong maniwala na confident sila. Kasi kung confident sila, hindi sila nagme-makeup, hindi nila kailangan tayain yung itsura nila sa social media, hindi nila kailangan i-filter. Kumbaga maganda na nga yung iba eh. Pero dinadaya pa rin, di ba? Sa pag-i-edit. Gets nyo? Kailangan perfect eh. Almost perfect eh. Pero para sa atin, hindi naman importante. Ano akala nito mga babae na to? Sobrang importante ng filter nyo? Sobrang importante ng makeup nyo sa amin? Sobrang importante ng pananamit nyo? Well, nakaka-add yun na ma-appreciate namin yung beauty nyo. But at the end of the fucking day, when we fuck, hubaran din namin kayo. So, what's the point? Kaya merong studies, di ba? Na mas attractive ng mga kalalakihan sa mga hindi ganun ma-makeup na babae. Kasi it shows your true beauty. Hindi yung makeup ka ng makeup. Hindi yung panay-lagay mo ng eyelashes na mahaba. Hindi yung ang haba ng fingernails mo. Di ba? Hindi ka na makapag-message, hindi ka na makapag-text. Tapos yan ang sasabihin sa'yo ng EA mo, no? Babe, sorry, hindi ako makapag-text. Pwede call na lang. Bakit? Hindi ba nagpa-nails ako? Kinag-inang yan. Ganda problem eh. Anyway, so yun nga, ladies, wala kayong control sa amin at huwag nyo kami kontrolin dahil di nyo kami makakontrol. Kaya nga sa mga magulang dyan, enjoyin nyo yung mga anak nyo lalaki na habang bata, halikan nyo na ng halikan, iyakapin nyo na ng yakapin, maging sweet kayo sa kanila. Dahil po siya, pag yan nag-13, 14, may crush na, naku po, hindi nyo na mahahawakan yan. Maniwala kayo sa akin. Tanda-tanda ko pa nung bata ako, ayoko niyayakap, ayoko hinahalikan. Yung ibang mga bata ngayon po siya, at 10 years old, ayaw na magpahalik. Ayaw na magpayakap. Why? Kasi they think na big boy na sila eh. Di ba? Hindi na pwede dito, ma'am. Di ba? Hindi na, Dad, come on. Di ba? Atid mo sa school? Di ba? Yung mga tatay, mga nanay, atid sa school. Oh, nak, kiss na. Nandiyan yung mga klase ko. O, di ba? Kaya nga, ladies, hindi ubra yung mga pagiging bossing nyo sa mga kalalakihan, lalo na kung may boundaries kami. Di ba? Lalo na kung yung lalaking pinili nyo may boundaries or malupit talaga, hindi ubra yan. Hindi ubra yung mga pagkaganyan nyo na magiging bossy kayo. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Sabihin mo sa akin yung mga kakilala mo. Sabihin mo sa akin yung mga name ng mga kakilala mo. What the fuck? Hindi naman importante sa amin yun eh. May mga babae na akala nila importante sa... Ganito ladies ha, it doesn't make sense na pinili mo yung lalaki na yon na malupit siya kung ganyan mo siya itrato. Diba? So ibig sabihin, hindi ka nalulupitan sa boyfriend mo or hindi ka nalulupitan sa asawa mo kung i-under mo. Why? Ito women are looking for confident guy, dominante, superior, malupit. The best, di ba? Tapos, kung gagawin mo, i-under mo siya, sasabihin mo sa kanya na lagi siya mag-update sa'yo, kung nasan siya, bla bla bla, or yung mga simpleng bagay na sabihin mo sa akin kung sino yung kasama mo, or bakit kailangan pang sabihin sa'yo kung sino yung kasama niya. It's your fucking problem, di ba? I think it's a woman's insecurity. I think insecurity ng babae yun na bakit kailangan ng lalaki na mag-update sa'yo? Eh, lalaki naman siya. Well, don't get me wrong. Gusto mo ng reassurance. Walang problema doon. Pero po siya yung mga bagay na pati pag good night, pati good morning, pati pagkain, kumain ka na ba, bla bla bla, wag ka papagutom. That's fucking bullshit. Okay? I mean, yes, may mga lalaking kayang gawin yun. Pero syempre, pag ang lalaki, alam niya yung tiwala siya sa sarili niya at from the start, confident siya sa sarili niya. Di ba? Hindi mo siya kailangan ganunin. Kasi feeling niya, nagbumukha siyang bata or tinatrato mo siyang bata. Ayaw ng mga lalaki ng ganun. And most of men, ayaw ng ganun. May mga lalaki, na kagaya na sinasabi ko, hinahayaan lang kayo para at least may peaceful siya. Para at least peaceful siya.
Pero hindi ibig sabihin nun, gusto niya yung ginagawa nyo. Kaya nga yan ang mga mali ng mga kalalakihan. Gets? Kaya mga roba, huwag nyo ito-tolerate yung mga ganong kabulshitan. Alam nyo sa sarili nyo na hindi kayo ganon. Hindi kayo bata at higit sa lahat, lalaki kayo. Huwag kang bobo, huwag kang tanga. Okay? Pagdating sa relationship, kaya kanya pinili. Sabihin mo sa kanya, pinili mo ba ako para kontrolin mo ako? Or bakit mo ba ako pinili? Kung ganyan din pala, kontrolin mo ako. Naniniwala ako na ang babae gusto confident na lalaki, malupit na lalaki. So tingin mo na kailangan sabihin ko lahat sa'yo, buong detalye para lang masabi mo na you are with a good man? Para lang ma-feel good ka? So ibig sabihin, hindi ako malupit kasi hindi ka na-feel good sa akin eh. Di ba? So ibig sabihin, until now, you still feel insecure because of me? Or is it because of you? Di ba? Kaya mga ropa, gising-gising ha, pagdating sa mga kababaihan na yan. Huwag kayong papayag na magpapakontrol kayo sa kanila. Kasi putya, laging dyan nag-i-start yan. Sa umpisa, ganito lang. Parang mga bully. Di ba? Sasanggi-sanggiin ka, asar-asarin ka. Hanggang sa magugulat ka, puta, talagang binubuli ka na. Buong pagkatao mo talagang dinadown na. Kaya huwag kayong papayag sa ganun. At karamihan sa mga babae, pag hinayaan nyo na ganyanin kayo, puta, gagawin talaga nila yan. Kasi wala ka ng boundaries eh. Kaya wag ka magulat kung biglang nagloko, biglang nag-cheat, biglang nawala ng gana, nawala interest, bumaba yung attraction, di ba? Daddy, ganito naman siya. Hindi ba na? Okay nang yan. Kasi kasalanan mo. Hinayaan mo eh. Gets? Yung standard mo, magdadala ng relationship nyo, hindi yung pagiging mabait mo, tanga. Gets? Puta, parang FLM yan. Anyway, so yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.